Tumigil ka muna. Hindi ito para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo dahil may isang bagay sa loob mo na matagal nang kumikilos at alam mo yon kahit hindi mo pa ito masabi ng malinaw. May dala kang tanong na walang nakapaligid sa iyo ang tunay na nakasagot. May tahimik kang paghihintay na hindi mo na ipinapaliwanag sa kahit sino dahil sanay ka nang ngumiti habang may kabigatan sa loob. At ang bigat na iyan ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na hindi dumating, kundi sa pakiramdam na parang may pinto kang kinakatok ng matagal at sa bawat araw ay mas tahimik ang tugon. Hindi ka lumapit dito para sa magagandang salita lang. Lumapit ka dahil may bahagi sa iyo na pagod ng maghintay ng walang paliwanag, pagod ng magtanong sa dilim, pagod ng maramdaman na para bang lahat ay gumagalaw maliban sa bagay na pinakamahalaga sa puso mo. Manatili ka sa akin dahil sa dulo ng mensaheng ito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang bumibisita sa buhay mo, mauunawaan mo ang ugat ng paulit-ulit na pagkaantala at maririnig mo ang isang pahayag na para bang matagal nang inihanda para sa mismong sandaling ito. Sa bawat salita na maririnig mo rito, may gagawing malinaw ang langit na matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mo pa pinapangalanan. Makikilala mo kung bakit ang ilang gabi ay mabigat, kung bakit ang ilang umaga ay tila may hindi nakikitang pagbabago, kung bakit ang ilang taong akala mo ay para sa iyo ay biglang nagiging malayo, at kung bakit ang puso mo ay may kakaibang katahimikan kahit wala pang nakikitang sagot. Maririnig mo rin kung anong ibig sabihin ng mga palatandaang iyon. Hindi sila parusa, hindi sila kalituhan. Mga kumpirmasyon ang mga iyon, mga tahimik na tanda na may gumagalaw na mas malalim kaysa sa nakikita ng mata mo. At bago matapos ito, may isang uri ng panalangin na gusto kong ilagay sa iyong bibig, hindi bilang utos, kundi bilang pagkilala na may ipinapakita ng totoo sa buhay mo. Kung bakit ito dumating sa iyo ngayong gabi ay simple, hindi ka iniwan sa dilim ng walang kasama. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. May mga mensaheng dumadating sa tamang oras at ang oras na ito ay hindi aksidente. Hindi ito basta nakabukas lang sa harap mo. Para itong liham na matagal nang nakatalaga at ikaw ang piniling tumanggap nito ngayon sa tahimik na paraan na naiintindihan lamang ng pusong matagal nang naghihintay. May mga bagay na napapansin mo na nun mo lang pinipiling huwag pansinin. Ngunit ngayon, hindi mo na kayang baliwalain ang mga ito dahil mas malinaw na kaysa dati ang pakiramdam na may nagbabago sa paligid mo kahit walang malaking nangyayaring nakikita ng iba. Maaaring ilang linggo mo nang napapansin na gumigising ka sa iisang oras o paulit-ulit na halos pareho ang pagitan ng pagising mo sa gitna ng gabi. Hindi ka naman laging takot. Minsan ang nararamdaman mo ay hindi takot kundi pagkamulat na parang may kumakatok sa loob mo sa oras na tahimik ang buong paligid. Maaaring napapansin mo ring may biglang bugso ng damdamin na dumarating ng walang malinaw na dahilan. Isang sandali ay maayos ka at sa susunod ay may lungkot, pagnanasa o pangungulila na hindi mo maipaliwanag sa sinuman.
At dahil wala kang nakikitang dahilan, sinubukan mong sabihing baka pagod ka lang. Ngunit alam ng puso mo na mas malalim iyon kaysa sa simpleng pagod. Maaaring may mga usapan kang dati ay normal lang, pero ngayon ay parang mabigat, makitid o walang buhay. Mga salitang dati ay sapat na, pero ngayon ay parang walang laman. Ang mga taong dati mong kinakausap ng walang kaba ay parang hindi na umaabot sa parehong lugar sa loob mo at hindi mo alam kung paano iyon ipapaliwanag nang hindi ka mukhang malayo o malamig. Maaring napapansin mo rin ang mga bilang, ang mga paulit-ulit na paglitaw ng parehong ayos, parehong oras, parehong tanda sa mga lugar na hindi naman dapat magkakaugnay, sa plaka, sa resibo, sa orasan, sa pahina, sa mensahe, may mga kumpas na tila sumusunod sa iyo. At kapag nakita mo ang mga ito, may bahagi sa iyo na biglang humihinto dahil alam mong hindi ito basta pagkakataon. Ang totoo, ang mga palatandaang iyan ay hindi upang guluhin ka, iyan ay para gisingin ka. Ang bigat sa dibdib mo ay hindi laging babala. Minsan ito ay pagkakaayon. Ang layo mo sa ilang lumang usapan ay hindi laging pagkasira. Minsan ito ay paglilinis ng direksyon. Ang paggising mo sa parehong oras ay hindi laging problema. Minsan ito ay paanyaya. At ang mga bilang na sumusunod sa iyo ay hindi laging misteryo. Minsan ay pirma ng langit na nagsasabing, naririto ka at napapansin ka. Hindi ka nasisiraan ng loob dahil mahina ka. Hindi ka nalilito dahil mali ka. Nararamdaman mo ang mga bagay na ito dahil may inaayos sa loob mo na mas mahalaga kaysa sa dating kaginhawaan. Kapag nagsisimulang magbago ang isang pagtatalaga, umiingay muna ang paligid. Kapag malapit nang dumating ang isang bagay na matagal mong ipinagdasal, lumilitaw muna ang mga bakas nito sa mga araw mo, sa mga isip mo, sa mga sandali mong hindi mo inaasahan. Huminga ka muna sandali. Hayaan mong bumaba ang mga salitang iyon sa pinakailalim ng dibdib mo. Kung may tumama sa iyo sa mga palatandaang iyon, huwag mo munang palampasin ang sandaling ito. Kung kahit isa man sa mga iyon ay tumama sa iyo, kung may bahagi ng katawan mo ang bahagyang lumuwag habang nakikinig ka, i-type mo sa komento ang bilang na 888. Ang mga daliring nagtatype niyan ay simpleng pagsang-ayon lamang ng espiritu mo sa naririnig mo ngayon. Yan ang pinakamaliit na paraan ng pagsasabi ng oo, pero totoo ito. I-type mo ang 888, tapos bumalik ka agad sa akin. At may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang ito. Hindi pa iyan ang pinakaugat. Ang mga nakita mo ay mga dahon lamang ng mas lumang ugat na kumikilos sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lahat ng iyan, may isang paulit-ulit na paraan ng pamumuhay na matagal mo nang sinusunod nang hindi mo nalalaman. Para kang laging nakapwesto sa pintuan, kahit ang pinto ay hindi ikaw ang nagbukas. Para kang laging nakahawak sa isang bagay na hindi na talaga gumagalaw, ngunit ayaw mong bitawan dahil matagal mo nang inakalang iyon ang daan. May pattern ka ng tahimik na pagpupunyagi. Gumagawa ka, naghihintay ka, nagdarasal ka, tumatayo ka, pero sa loob-loob mo ay para kang may binubuhat na responsibilidad para sa isang bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Minsan, iniisip mong kung mas bubuhusan mo lang ng lakas, kung mas magiging tapat ka lang, kung mas mananatili ka lang, baka sa wakas bumukas ang pinto. Ngunit ang pattern na iyan ay hindi simpleng sipag. Iyan ay pagkakabit ng puso sa maling siper ng pinto. Nasanay kang isipin na ang pagpupursige ay palaging kabutihan, kahit minsan ay pagpipigil na pala iyon. Nasanay kang manatili kahit ang loob mo ay unti-unti nang kumakalas. Nasanay kang tawagin itong katapatan, kahit minsan ay matagal ka nang nagbabantay sa isang bakanteng upuan, at ang masakit doon ay hindi lang pagod. Ang masakit ay ang paulit-ulit na pakiramdam na ikaw lang ang nakakakita na hindi na gumagalaw ang dapat ng bitawan. Kaya minsan,
Sa pag-ibig, sa pangarap, sa mga desisyon, sa mga relasyon, nagiging maingat ka ng sobra. Ayaw mong masaktan, kaya mas napipilitan kang maghintay. Ayaw mong mapahiya, kaya mas pinipili mong magtiis. Ayaw mong umasa ng mali, kaya mas binabantayan mo ang bawat galaw. At sa lahat ng iyon, may isang lihim na pagod na dumarating sa iyo. Isang pagod na hindi magulo kundi tahimik. Isang pagod na parang matagal nang tinatawag ang sarili nitong katatagan. Hindi mo kasalanan na ganito ang naging kilos ng puso mo. Hindi mo ito sinimulan dahil gusto mo ng sakit. Nasanay ka lang sa mundo kung saan kailangang maghintay ng matagal bago mapansin. Kailangang magsumikap ng sobra bago mapansin. Kailangang manatiling maayos kahit sa loob ay may bagyong hindi ka pinapayagang ipakita. Kaya ang pattern na ito ay naging parang normal na hangin at hindi mo namalayan na minsan pala ay humihigpit ka na kahit wala nang dapat higpitan. At may presyo ang pananatili sa ganitong paraan. Ang unang presyo ay pagkapagod. Ang ikalawa ay pagkalito. Ang ikatlo ay ang unti-unting paglabo ng tinig mo hanggang ang kailangan mo ay mas mababa ang tunog kaysa sa takot mong marinig ang sarili mo. Kapag matagal kang nananatili sa isang pagtulak na hindi na nagtutulak pasulong, napapagod ang puso. Kapag matagal kang nakatayo sa isang pinto na hindi para sa iyo, napupunta sa ibang direksyon, ang lakas na sana ay para sa iyo. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa pattern na yan. At dito tayo dahan-dahang bumababa sa ugat na hindi mo agad nakikita. Isipin mo ang isang puno, hindi ang taas nito ang unang kwento. Ang unang kwento ay ang ugat. Bago naging matatag ang sanga, may isang buhay na nakabaon sa ilalim ng lupa, tahimik, mahaba at matanda. At kung minsan may ugat na matagal nang natuyo sa isang bahagi, hindi dahil masama ang puno, kundi dahil may matagal ng hangin, tagtuyot o pagkasakal na hindi nakita ng sinuman. Ganyan ang nangyari sa iyo. May bahagi ng iyong pinagmulan na hindi basta lumago ng malaya. May panahon na may tinig na kailangang humina para makasurvive. May panahon na may damdaming kailangang itago para hindi mapagalitan. May panahon na ang pagiging tahimik ang naging paraan para manatiling ligtas. Kaya ang ugat ng puso mo ay lumaki sa ilalim ng isang karanasang nagsabing, huwag masyadong umabante, huwag masyadong magliwanag, huwag masyadong umasa. Hindi ito laging isang malakas na sugat. Minsan isa itong serye ng maliliit na aral na hindi mo piniling matutunan, pero tinanggap mo dahil wala kang ibang mapagpipilian. Ang isang mensahe ay naging kultura. Ang isang takot ay naging disiplina. Ang isang pag-iingat ay naging pagkatao. At sa paglipas ng panahon, ang puno ay patuloy na nabuhay. Pero ang ilang ugat ay parang nanatiling nakayuko sa lupa. Naghihintay ng araw na may magpapahintulot sa kanila na huminga muli. Kaya kapag sinasabi kong matagal nang may pumipigil sa iyo, hindi ko sinasabing may mali sa iyo. Ang sinasabi ko ay may minsang pinatay na bahagi ng iyong liwanag para lang makasabay ka sa mga pangyayari. At ngayon, dahil handa ka nang makinig, bumabalik ang dating daloy. Ang ugat na dati ay naninikip ay dahan-dahang lumuluwag. Ang bahagi na tinuruan kang itago ay dahan-dahang nagpaparamdam na buhay pa pala ito. Ang bahagi na tinuruan kang tawaging maliit ay nagsisimulang tumubo muli. May mga sandali sa buhay mo na parang may nawala kang tinig, ngunit ang totoo ay hindi siya nawala. Pinatahimik siya. May mga sandali na parang may nawala kang direksyon, ngunit ang totoo ay may itinuro sa iyo na laging tumingin sa lupa imbes na sa araw. At ngayon ang usaping ito ay hindi para sisihin ang sinuman. Ito ay para makita mo kung bakit ganun kahirap para sa iyo ang basta maniwala na para sa iyo rin ang maganda. Huminga ka muli. Hayaan mong tahimik munang gumalaw ang larawan sa loob mo. May isang bagay sa pag-alaala na ito na hindi dapat minamadali. Kung ang ugat na iyon ay lumuwag na sa loob mo, kung ang larawang iyon ng puno
at ng nakatagong buhay sa ilalim ng lupa ay tumama sa pinakaloob ng iyong pagkilala, i-type mo sa komento ang mga salitang nakikita ko na. Hayaan mong ang pagkilala ay tumira kung saan ito unang bumagsak. I-type mo ito, tapos bumalik ka agad sa akin. At ngayon, ang ugat na iyon ay nagsisimula ng kumilos. Hindi dahil pinilit mo, hindi dahil pinaghirapan mo hanggang mapagod ka, kundi dahil may pagbabalik na mas malalim kaysa sa pagsusumikap. Ang sagot sa iyo ay hindi isang listahan ng mga gawain. Hindi ito 10 hakbang, hindi ito bagong panata, hindi ito mas mahigpit na pagkontrol sa sarili. Ang sagot ay pagbabalik. Pagbabalik sa kung ano ang totoo bago ka tinuruan ng takot na sumikip. Pagbabalik sa kung anong pakiramdam kapag hindi ka nagmamadali para patunayan ang halaga mo. Pagbabalik sa kapayapaang hindi mo kailangang buuin mula sa wala dahil nakatakda na itong alagaan sa loob mo. Hindi mo kailangang kitain ang pagiging minamahal. Hindi mo kailangang paghirapan ang pagdating ng tama. Hindi mo kailangang isara ang puso mo para lang hindi masaktan muli. May mga bagay na hindi sinasagot ng higit na pagpupursige. Sinasagot sila ng pagtigil sa maling pagbibigay kahulugan sa iyong pagkapagod. May mga pinto na bumubukas, hindi kapag mas malakas ka, kundi kapag tumigil ka ng kumatok sa maling dingding. Kaya ang iminumungkahi ko sa iyo ngayon ay hindi pabigat. Isa itong pag-aalaga. Kapag gumising ka sa gabi at naramdaman mong may bumabagabag, huwag mo munang labanan agad. Sabihin mo sa sarili mo, narito ako at nakikinig ako. Kapag muli mong naramdaman ang loob mo na umaalingaw-ngaw sa mga lumang tanong, huwag mo munang husgahan. Ilapag mo ang dibdib mo sa katahimikan at hayaang marinig mo ang pagitan ng takot at ng totoo. May 2 simpleng paglalakad na maaari mong dalhin sa araw mo. Ang una ay ang panloob na paglalagdas sa umaga. Bago mo kausapin ang mundo, kilalanin mo muna ang sarili mo. Isang maikling paghingang, may kamalayan. Isang tahimik na pagsasabing, tatanggap ako ngayon nang hindi ako nagmamadali. Hindi ito ritual para maging perpekto. Ito ay paalala na hindi ka dapat sumabak ng wasak ang loob. Ang ikalawa ay ang pagsuri ng daloy. Sa kalagitnaan ng araw, bago ka muling sumubsob sa mga responsibilidad, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang nagbubukas sa iyo at kung ano ang nagsasara sa iyo. Hindi para kontrolin ang lahat, kundi para alagaan ang sinasabi ng katawan mo, ng loob mo, ng diwa mo. Ang mga simpleng ito ay hindi trabaho. Mga bantay lamang sila sa pinto ng kapayapaang bumabalik na. Edlagaan mo ang pagbabalik na ito na parang nag-aalaga ka ng apoy na matagal nang binalot ng hangin. Hindi mo ito kailangang likhain. Kailangan mo lang itong ingatan. Kapag masyado kang naging agresibo sa sarili mo, napapatay mo ang liwanag na sinusubukan ng muling sumiklab. Kapag naging mahinahon ka, naririnig mo ang kailangan at dahan-dahang bumabalik ang dating init ng loob. At habang bumabalik iyon, mas malinaw mong mararamdaman na ang hinihintay mo ay hindi basta bagay o tao lang. Ito ay pag-uugnay. Ito ay pagkakahanay. Ito ay dumadating kapag ang loob mo ay hindi na nakikipaglaban sa sarili mo. Kaya ang hinaharap mo ay hindi nakasalalay sa paghabol, kundi sa pagtanggap. Hindi sa pag-ipit, kundi sa pagbibigay daan. Kung may ipinakita sa iyo ang mensaheng ito, hayaan mong maging tugon mo ang tahimik na pagsangayon. Gawin mong amen na walang salita ang narinig mo. Hindi bilang numero, hindi bilang sukatan, kundi bilang pagkilala na ang tinawag ay narinig. May isang taong pumasok sa isipan mo habang naririnig mo ito. Alam mo iyon dahil biglang may mukha, damdamin o alaala na umupo sa loob mo nang hindi mo inanyayahan. Baka ito ay isang taong pagod na pagod, pero patuloy pa ring lumalakad. Baka ito ay isang taong tahimik ngunit laging naghahanap. Baka ito ay isang taong may ngiting maayos sa labas, ngunit may pasanin na walang nakakakita.
Kung may ganong tao kang naalala, ibahagi mo ito sa kanila, hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid. Dahil may mga mensaheng hindi lamang para sa iyo, kundi para sa taong kailangang makarinig din nito ngayong gabi. At kung ang mukha nila ay biglang tumama sa isip mo habang naririnig mo ito, huwag mo nang baliwalain ang pagkakabanggit na iyon. May dahilan kung bakit sila lumitaw ngayon. Bago magsara ang lahat ng ito, may nais akong patibayin sa iyo ng dahan-dahan at malinaw. Ang nangyayari sa iyo ay hindi pagkasira. Ito ay pag-aayos. Ang nararamdaman mong paghinto ay hindi huling salita. Ito ay puwang bago, ang pagtanggap. At ang paghihintay mo ay hindi nawawalang oras. Ito ay panahon ng paghahanda ng Diyos sa kung ano ang hindi mo pa kayang buhatin noon. I-type mo ngayon ang mga salitang ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. Ang kasunduan na tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig sa mga huling minutong ito ay isang kasunduang lalakaran mo sa natitirang bahagi ng panahong ito. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong ang mga daliri mo ang gumawa ng sinisimulan na ng espiritu mo. Ikaw ay kinikilala, ikaw ay inihahanda, ikaw ay inaakay palapit sa kung anong matagal nang inihanda para sa iyo. Ikaw ay hindi nalimutan, ikaw ay hindi naiwan, ikaw ay dahan-dahang ibinabalik sa lugar na para sa iyo mula pa sa simula. Ikaw ay binabasbasan sa katahimikan, ikaw ay binabasbasan sa paghihintay, ikaw ay binabasbasan sa pagbabalik. Ikaw ay binabasbasan sa bawat bahagi mo na muling natutong magtiwala nang hindi kailangang pilitin ang sarili. Ngayong sandali sa buong mundo, may iba ring tumatanggap ng parehong pagkilala. May mga pusong tahimik na nakakakilala. May mga kaluluwang hindi maingay pero totoo. May mga taong hindi sumisigaw, ngunit dumarating din sa parehong sandali ng pagtanggap. Bahagi ka ng isang bagay na hindi kailangang mag-ingay para maging totoo. At iyan ang dahilan kung bakit ito ay tumama sa iyo ng ganito kadiin. Nakatakda na ang lahat ng ito sa iyo. Hindi ka huli, hindi ka kulang, hindi ka naiwan sa likod. Ang pinto na para sa iyo ay hindi nawawala. Bumabalik ito sa tamang oras. Nakatakda na ito. Nakatakda na ang lahat ng ito sa iyo. At ang tahimik na pagdating na iyon ay hindi lamang pangako. Ito ay pag-aayos ng mga bagay na matagal nang nakahanay sa likod ng nakikita mo. Hindi mo kailangang pilitin ang anumang bahagi nito. Hindi mo kailangang habulin ang anumang bagay na para sa iyo ay kusang darating kapag dumating na ang tamang oras. May mga tao na nagkamali sa pag-iisip na ang pagpapala ay kailangang maingay bago ito totoo. Ngunit sa iyo, ang mga pinakabanayad na pahiwatig ang siyang tunay na may bigat. Ang katahimikan na bumabalot sa iyo ngayon ay hindi bakante, ito ay puno ng paghahanda. Ang puwang na ito ay hindi pagkalugi, ito ay paglilinis. At ang paglalakad mong may halong pagod at pananampalataya ay hindi pagkatalo. Ito ay pamilyar na daan ng isang pusong tinuturuan muling magtiwala. Ikaw ay binabasbasan kapag hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Ikaw ay binabasbasan kapag ang sagot ay dumarating sa pamamagitan ng mga palatandaan, hindi sa mga sigaw. Ikaw ay binabasbasan kapag ang pinto ay tila tahimik, sapagkat ang tahimik na pinto ay madalas ang unang pinto na talagang para sa iyo. At sa bawat sandaling humihinto ka para makinig, mas nagiging malinaw na may isang bukas na hindi mo kailangang likhain. Kailangan mo lamang itong tanggapin. Ikaw ay binabasbasan sa mga gabing, hindi mo maipaliwanag ang bigat. Ikaw ay binabasbasan sa mga umagang may kakaibang liwanag. Ikaw ay binabasbasan sa mga taong unti-unting nawawala sa gilid ng buhay mo, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil may puwang ng inihahanda para sa mas tumpak na pagdating. Hindi lahat ng paglayo ay pagkawala. Hindi lahat ng katahimikan ay pagtanggi. Minsan, ang ipinaparamdam na distansya ay isang anyo ng pag-aayos.
upang hindi ka magkamali ng papasukin. Ikaw ay binabasbasan sa bawat bagay na matagal nang naguulit sa iyong paligid, sa bawat bilang na bumabalik, sa bawat sandaling nagpapahinto sa iyo, sa bawat pakiramdam na may gustong ipaalala ang langit sa iyo nang hindi gumagamit ng sigaw. Huwag mong maliitin ang ganitong paraan ng pagdating. Ang mga pahiwatig na ito ang paraan ng pag-alala sa iyo na ikaw ay kilala, na ikaw ay sinusundan ng kabutihang mas matanda kaysa sa iyong pangamba. Ikaw ay binabasbasan upang hindi ka na magpadala sa dating pattern na laging nagtutulak sa iyo na patunayan ang sarili mo. Ikaw ay binabasbasan upang makita mo ang pagkakaiba ng tahimik na pagtitiis at ng banal na pagtanggap. May pagkakaiba sa pagitan ng paghawak sa isang bagay dahil takot kang mawalan at ng paghawak sa isang bagay dahil alam mong ito ay itinakda para sa tamang oras. Sa iyo, ang aral ay hindi para mas lalong mangapa. Ang aral ay para mas lalo kang tumigil at makinig. Ikaw ay binabasbasan sa paglabas mula sa ugat ng pagkatakot. Ikaw ay binabasbasan sa paglabas mula sa lumang ugali ng pagliit ng sarili. Ikaw ay binabasbasan sa pag-alis ng pakiramdam na kailangan mong maging perpekto upang tanggapin ang ipinagkakaloob. Ang pagmamahal na para sa iyo ay hindi dumadaan sa pagsusulit. Ang biyayang para sa iyo ay hindi hinihingi ng kabayaran. Ang pagdating na naghihintay sa iyo ay hindi nagkakaroon ng bisa dahil pinilit mo ito. Ito ay nagiging malinaw dahil handa ka na. Ikaw ay binabasbasan sa pag-alala na ang paghihintay mo ay may saysay. Ikaw ay binabasbasan sa pag-unawa na ang bawat hindi umubra ay nagtabi ng puwang para sa tama. Ikaw ay binabasbasan sa pagtingin sa mga nakaraang pagkabigo nang hindi ka binibigyang katwiran ng takot. May mga bagay na kinailangang hindi tumuloy upang mailayo ka sa mabigat, sa mababaw, sa hindi totoo. At kung minsan ang hindi natuloy ay mas banal kaysa sa natupad mo nung una mong inakala. Ikaw ay binabasbasan sa iyong pagkapagod. Ikaw ay binabasbasan sa iyong pagiging maingat. Ikaw ay binabasbasan sa iyong tahimik na pag-asa. Kahit minsan ay akala mo hindi ito naririnig ng sino man, naririnig ito, nakikita ito, at higit sa lahat, tinutugunan ito sa paraang mas malalim kaysa sa iyong nararamdaman ngayon. Ang ipinagkaloob ay hindi laging dumarating sa paraan ng iyong inisip, ngunit ang dumadating ay laging may tamang kamay na humahawak dito. Ngayon, sa buong mundo, may mga pusong katulad mo na nakikinig ng may luha. May mga taong hindi makatulog ng ganap dahil may kumikilos sa loob nila. May mga kaluluwang nagigising sa gitna ng katahimikan at alam na may nangyayaring mas malaki kaysa sa kanilang plano. Hindi ka iisa sa pagdama nito. Bahagi ka ng isang himig na sabay-sabay na naririnig ng mga pusong handa ng sumagot. Iyon ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay hindi lamang dumaan sa iyo. Tumigil ito sa iyo, nanatili ito sa iyo. At ngayon, ito ay nakaukit na sa iyong pakikinig. At ngayon, hayaan mong maging simple ang iyong panloob na pagtanggap. Huwag mong piliting ipaliwanag ang lahat. Huwag mong ipagpilitan na agad makita ang buong larawan. Ang ilang pagpapala ay gumagalaw tulad ng ugat sa ilalim ng lupa, tulad ng liwanag na lumalawak bago mo pa mapansin ang kulay nito. Sa iyo, ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling bukas, manatiling banayad, manatiling tapat sa naririnig ng puso mo sa mga sandaling walang ibang nakakarinig. May ipinaparamdam na kapanatagan sa iyo ngayon na hindi mo kailangang ipagtanggol. May pagdating na hindi mo kailangang saksihan agad upang maging totoo. May pag-ibig na hindi sumusunod sa iyong takot, kundi sa iyong itinakdang panahon. At ang pag-ibig na iyon ay hindi nalilito sa kahirapan, hindi natitinag sa tagal, hindi natatakot sa katahimikan. Ito ay dumarating na may kapayapaan at ang kapayapaang iyon ang una nitong palatandaan. Kaya,
Kapag tinitingnan mo ang mga araw na darating, huwag mo nang ituring ang lahat ng tahimik bilang pagkabigo. Ang ilang katahimikan ay nagsisilbing palasyo ng paghahanda. Ang ilang paghinto ay tanda na may mas tumpak na binubuo. Ang ilang di pagkasabay ay hindi kabiguan ng langit, ito ay paglilinis ng direksyon. Sa iyo, walang nasasayang, lahat ay nagiging bahagi ng pagdating. Kung minsan ay hindi mo kailangang magtanong ng kailan ng malakas, kailangan mo lamang manatiling handang tumanggap kapag ang ngayon ay dumating ng hindi inaasahan. At kapag dumating iyon, malalaman mo sa katahimikang biglang gumagaan, sa dibdib na biglang hindi na kumikibot, sa isip na biglang hindi na naghahabol, sa katawang biglang nakakaalala kung paano ang maging ligtas sa sarili nitong loob. Ikaw ay hindi pinabayaan, ikaw ay hindi naantala ng walang dahilan. Ikaw ay inihahanda sa paraang mas pinong makita, mas banal damhin at mas totoo sa buhay mo. Ang pagdating na ito ay hindi pwersado, ito ay itinakda. Hindi ito nagmumula sa pangamba, ito ay dumadaloy mula sa kasiguruhan na may banal na pagkakasunod-sunod sa likod ng lahat nang hindi mo pa maipaliwanag. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na dapat mong alalahanin ng mahigpit at mahinahon. Ang puso mong matagal nang naghintay ay hindi nagkamali sa pag-asa. Ang puso mong umiwas sa pagkadurog ay hindi nagkamali sa pag-iingat. Ang puso mong nagpatuloy kahit pagod na ay hindi nagkamali sa pananampalataya. Lahat ng iyon ay may saysay at ngayon ay unti-unti nang binubuksan ang saysay na iyon sa harap mo. Ikaw ay pinagpapala upang hindi ka matakot sa kabutihan kapag ito ay dumating. Ikaw ay pinagpapala upang hindi mo natawaging masyadong maganda ang para sa iyo. Ikaw ay pinagpapala upang tanggapin mo na may mga bagay talagang inihanda, itinalaga at itinugma para sa oras na ito. Hindi mo kailangang magtaka kung karapat-dapat ka. Ang mismong pagdating ay patunay na ikaw ay kinilala. Kaya dalhin mo ang gabi na ito ng may tahimik na dignidad. Dalhin mo ang pag-aalangan mo ng walang kahihiyan. Dalhin mo ang pag-asa mo nang hindi mo ito pinapaliit. Dalhin mo ang mga palatandaan, ang pagod, ang pagluwag, ang pananabik, ang paghihintay, at hayaan mong ang lahat ng ito ay mauwi sa isang payapang pagsang-ayon. May pumasok na bagong pagtingin sa iyong buhay at hindi na ito mawawala ng basta-basta. Ikaw ay pinapagitna ng kabutihan. Ikaw ay pinoprotektahan ng katumpakan. Ikaw ay pinangungunahan ng kapayapaang hindi nalilito. Ikaw ay tinatawag pabalik sa iyong tunay na daan. Ikaw ay iniuuwi sa kung ano ang matagal nang para sa iyo. Sa ngayon, hayaang manahimik ang loob mo sa harap ng katotohanan ito. Hayaang lumambot ang pagod mo. Hayaang bumagal ang takbo ng isip mo. Hayaang mahulog ang lumang pag-aalinlangan, isa-isa na parabang hindi na niya kailangang bumalik. Ang mensahe para sa iyo ay naibigay na. Ang pag-aayos ay nagsimula na. At ang dumating na kapayapaan ay hindi na panauhin lamang. Ito ay tanda ng tahanang bumubukas. Ikaw ay tinawag para makatanggap. Ikaw ay tinawag para magtiwala. Ikaw ay tinawag para manatiling bukas habang ang tama. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.